Minsan, may mga damdaming hindi mo inaasahan, mga pusong naglalaro sa pagitan ng kilig at pangungulila, at mga lihim na hindi mo kayang sabihin sa kahit kanino. Sa bawat titig, bawat hawak, at bawat pagkakataong magkasama, natutuklasan natin ang mga bagay na minsang ikinakahiya at minsan naman ay nagpapaalab ng puso. Ito ang kwento ng isang relasyon na puno ng pagnanasa, lihim at kabataan. Isang karanasang hindi malilimutan. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na kwento. I-click rin ang notification bell para laging updated sa aming bagong content. Special shoutout kay Wilkin Sinisa sa suporta at pagtangkilik sa aming channel. Maraming salamat po. Tara, simulan na natin ang kwento ni Paulo. Hi Kuya Will, si Paulo ulit ito. Ito na po yung ipinangako kong isa pang kwento ko na ibabahagi sa inyo. Ang kwento na ito ay nangyari noong 2012. Noong mga panahon na yon, kakagraduate ko lang ng high school. 23 years old pa lamang ako noon. Pagkatapos kong graduate, nahirapan na akong ipagpatuloy ang pag-aaral. Wala ring maayos na trabaho sa amin sa Masbate at sinabi na rin ng mga magulang ko na hindi na nila kayang pag-aralin pa ako. Dahil doon, nagdesisyon ako na maghanap na lang ng trabaho. Naisip ko na bumalik sa Ilocos Norte para doon makipagsapalaran. Nandoon din kasi ang mga kapatid ko, kaya naisip ko na mas mabuti na doon na lang ako magsimula ulit. Kaya lumuwas ako papuntang Ilocos Norte at doon ako nagsimulang maghanap ng trabaho. Ang kwento na ito, Kuya Will, ay tungkol sa nangyari sa akin at sa isa kong naging katrabaho. Itago na lang natin siya sa pangalang Joel. Si Joel ay taga Isabela. Noong mga panahon na yon, 31 years old na siya. Pero Kuya Will, hindi mo talaga mahahalata ang edad niya. Kung titingnan mo siya, parang mas bata pa siya sa totoong edad niya. Mas matangkad pa nga ako sa kanya. Ang height ko kasi ay mga 5'3", samantalang si Joel ay nasa mga 4'11" lang. Maputi si Joel at napakakinis ng balat niya. Halos wala kang makikitang kapintasan sa mukha o sa katawan niya. Wala siyang tigyawat o anumang peklat sa mukha. Maputi ang kutis niya, singkit ang mga mata, at gwapo. Matangos din ang ilong niya kahit medyo manipis. Ako naman, Kuya Will, noong mga panahong iyon ay payat pa talaga ako. 47 kilos lang ang timbang ko kahit 23 years old na ako noon. At doon nagsimula ang pagkakakilala namin ni Joel. Isang bagay na hanggang na ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Kuya Will, sisimulan ko na po ang kwento namin ni Joel. Pagdating ko sa Ilocos, agad-agad akong naghahanap ng trabaho. Ang gusto ko po noon ay simpleng trabaho lang, yung bagay sa isang high school graduate tulad ko. Pero Kuya Will, dahil sa hirap ng sitwasyon at sa kawalan ng ibang pagpipilian, napilitan akong tanggapin ang kahit anong trabaho. Hindi po ako taga dito, kaya bilang isang baguhan, mahirap din. Sa huli, nakahanap naman ako ng trabaho. Pero Kuya Will, hindi ito ligtas o komportable para sa akin. Napadpad ako sa trabahong hindi ko talaga gusto, pero napilitan akong pasukin dahil wala nang ibang makukuha. Ang trabaho ko po noon ay bilang dishwasher at janitor sa isang beer house. Akala ko sa una, kakayanin ko naman. Simple lang naman ang trabaho. Maghugas ng pinggan, mag-ayos ng mga lamesa, maglinis ng sahig, at minsan ay maghatid ng inumin sa mga customer. Akala ko, Kuya Will,
hanggang 1 linggo lang ako mahihirapan. Pero pagkalipas ng ilang araw, doon ko na naramdaman ang tunay na hirap. Hindi ko inaasahan na nababastos ako ng ilan sa mga customer, lalo na ng mga bakla. Hindi naman namin maiwasan ng ganitong sitwasyon, Kuya Will, at doon nagsimula ang mas komplikadong bahagi ng trabaho ko. Kuya Will, sa beer house, medyo magulo rin talaga. May mga lasing na nagbubugbugan, may nagbabatuhan ng bote, at sobrang dami ng customer minsan. Noong una, Kuya Will, kaya ko pa talaga yung trabaho. Ang paglilinis, paghuhugas ng pinggan, at pagiging waiter, kaya ko iyon. Wala akong naging problema noon. Pero Kuya Will, paglipas ng 1 week hanggang 2 weeks, doon ko na naramdaman ang tunay na hirap ng trabaho. May mga customer talaga na bastos, lalo na yung mga bakla kapag lasing na. Minsan, hindi mo malalaman kung sino ang gagawa ng masama sa'yo. May mga pagkakataon na, Kuya Will, mamalayan ko na lang na may humahaplos o pumipiga sa aking ari. May humahaplos, may humahawak, at minsan may tumatama ng bote sa akin. Minsan, kapag hindi ko maiwasan, may nakakasalubong pa akong humahaplos o humahawak. Hindi ko naman magawa ang kahit ano dahil ang patakaran ng beer house ay customer is always right. Kaya kahit sobrang hindi komportable, kailangan ko lang tiisin at sundin ang patakaran. Kahit masakit yung mga ginagawa sa akin noon, tiniis ko pa rin. Alang-alang sa trabaho kasi, talagang naghahanap ako at gusto kong magkaroon ng karanasan. Iniisip ko na kung sakali, pag umalis ako sa beer house balang araw, may alam na akong karanasan sa trabaho. Akala ko noon, kaya ko ito. Akala ko, matitiis ko at kakayanin ko lahat ng hirap. Pero, ang hindi ko talaga kaya ay yung hindi pagbibigay ng tamang sahod sa akin. Bukod doon, kailangan ko pang magresolba sa mga nag-aaway na customer at minsan sa mga babae rin. Kaya sa huli, nagdesisyon ako na mag-resign sa trabaho. Tuloy-tuloy lang ako sa beer house ng 3 months. Sa 1 buwan, nabayaran ako, pero sa 2 buwan, hindi pa rin. Dahil dito, naghahanap na naman ako ng bagong trabaho. Sa tamang panahon, may nakilala akong kakilala doon sa beer house. Isa rin siyang dating customer, isang tomboy. Siya ang nag-alok sa akin ng trabaho sa peryahan. Pumayag naman ako na sumama sa kanya, pero bago iyon, ipinaliwanag muna niya sa akin kung ano ang magiging trabaho ko sa peryahan, kung sino-sino yung makakasama ko, at kung magkano ang magiging sahod ko. At doon, sa peryahan, muling nagtagpo kami ni Joel. Hindi ko inaasahan na sa gitna ng trabaho, mararamdaman ko rin ang isang uri ng pag-ibig. Pag-ibig na nagbigay sa akin ng matinding kalungkutan. Isang pag-ibig na nagturo sa akin kung paano tiisin at pakitunguhan ang sarili ko sa mga sitwasyon na hindi ko gusto. Dumating na nga yung araw na pupunta kami sa una kong trabaho sa peryahan. Ang unang destinasyon namin ay isang bayan dito sa Ilocos Norte na may fiestahan, kahit barangay lang iyon. Nandoon kami sa bayan ng Pidig, isang bayan na medyo malayo sa kabihasnan at nasa bundok. Kuya Will, iyon ang unang pagkikita namin ni Joel. Sa unang tingin ko sa kanya, ang unang impression ko, mayabang siya. Hambog, pero hindi bastos. Para sa akin noon, hindi mahalaga kung gwapo siya o hindi. Ang mahalaga sa akin ay ugali ng tao. At aminin ko, judgmental talaga ako noon. Oo, gwapo siya, pero hindi yun ang sukatan sa akin ng respeto o pagkakaibigan. Oo, mayabang talaga si Joel, at dahil doon, naging mayabang din ako sa kanya. Lahat ng trabaho sa peryahan, inaako ko. Kasi akala ko, kung magpakitang gilas ako sa amo ko, bibigyan niya ako ng konsiderasyon o ekstra sa sahod. Pero hindi pala ganoon. Nung una, hindi ako close kay Joel.
Hindi ko siya nagustuhan dahil sa ugali niya at ganun din siya sa akin. Hindi rin niya ako masyadong nagustuhan dahil sa ugali ko noon. Kuya Will, madalas kaming magkabanggaan ni Joel. Minsan, nagsuntukan kami, nagkakasapakan, at minsan pa nga ay naghahampasan kami ng kahoy. Oo, Kuya Will, madalas talagang ganito ang nangyayari sa amin. Bakbakan, suntukan, sapakan. Pero habang tumatagal ang aming mga away, nare-realize naming dalawa na parang wala nang patutunguhan ang madalas naming pag-aaway. Isa pa, napansin din niya na may isang bagay sa sarili ko na hindi ko maipaliwanag. Tuwing tinatamaan ko siya ng suntok, palad ko, o kaya ng paa o ng kahoy na hinahampas ko, may kakaibang nararamdaman ako. Hindi ko alam kung awa ba iyon o kung may iba pa akong nararamdaman. Sa totoo lang, Kuya Will, hindi ko pa kayang pangalanan kung ano yung damdaming iyon. Hindi ko pa mapangalanan yung unti-unting nararamdaman ko kay Joel sa tuwing tumatama yung mga kamao ko, palad ko, o kahoy na hinahampas ko sa kanya. Hindi ko nga lubos matukoy kung pagmamahal ba iyon, awa, gahlit, o inggit. Hindi ko pa kayang tukuyin o ipaliwanag kung ano siya. At Kuya Will, ganun din pala si Joel. May damdamin din siya sa akin na hindi niya lubos maipaliwanag. Sabi niya, hindi niya maipangalanan kung ito ba ay pagmamahal, awa, inggit, o gahlit. Pinipilit naming pareho na alamin at ipaliwanag sa sarili namin kung ano ang nararamdaman namin sa isa't isa. At Kuya Will, hanggang sa bawat araw, pareho kaming naguguluhan sa damdaming iyon. Pero unti-unti, nararamdaman naming may espesyal na koneksyon na nabubuo sa pagitan namin. Unti-unti kong napagtanto sa sarili ko na pagmamahal na pala yung nararamdaman ko kay Joel habang tumatagal. Pakiramdam ko, Kuya Will, palakas at lumalalim yung nararamdaman ko. Para bang sasabog ang puso ko. Parang matuturete ako. At para akong mababaliw dahil hindi ko alam kung paano ilabas ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano magtapat ng pag-ibig sa isang lalaki. Alam ko naman, Kuya Will, na bago pa ako pumunta sa peryahan, pinaliwanag na sa akin ni Ate Butch, yung tomboy na nag-anyaya sa akin na sumama sa peryahan, na si Joel ay bisexual. Pumapatol siya sa bakla at sa lalaki rin. Noong mga panahong iyon, Kuya Will, hindi ko pa talaga masabi sa sarili ko na ako ay bisexual. Oo, nakaka-attract sa akin ang lalaki noon, pero hindi ko pa tinuturing ang sarili ko bilang bisexual. Ang puso at utak ko nagtatalo. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. At Kuya Will, sa kalaunan, na-realize ko na pareho lang pala kami ni Joel. Pareho kaming naguguluhan sa damdaming iyon, pero parehong hirap ding tanggapin sa sarili. Pareho kaming umiibig sa kapwa lalaki, pero parehong nahihirapan na aminin at harapin ang nararamdaman namin. Isang araw, hindi ko inaasahan, bigla kaming nagkita ni Joel sa ilog kung saan kami naliligo noon. Sa pagtatagpo namin, masinsinan kaming nag-usap. Nagpaliwanagan kami, humingi ng sorry sa isa't isa at nagyakap. Pero Kuya Will, hindi pa rin namin nasasabi sa isa't isa ang tunay na nararamdaman namin. Pinili naming hayaan ang mga araw at buwan para tuklasin at alamin kung ano ba talaga ang damdamin namin para sa isa't isa. Simula noon, Kuya Will, lagi na kaming magkasama ni Joel sa lahat ng bagay. Sa pangingisda, sa pagkuha ng panggatong, sa paglalaba, sa pagluluto. Magkasama rin kami sa paliligo. At kahit saan siya pumunta, andun ako. Andoon siya at andoon ako. Parati kaming magkasama sa gala, sa inuman, kahit saan man. Hanggang sa isang araw, Kuya Will, dahil sa kalasingan ko, nasabi ko kay Joel, Joel, mahal na kita. Kahit lasing ako, alam ko kung ano ang sinabi ko.
Alam ko, Kuya Will, na iyon ang totoo kong nararamdaman. Sa pagkakasabi ko ng mahal kita kay Joel, nailabas ko lahat ng mga nararamdaman ko. Ano man iyon, lahat ng nararamdaman ko, lahat ng hindi ko maipaliwanag, nilabas ko na para gumaan ang loob ko. At doon, Kuya Will, sumabog lahat ng nararamdaman ko. Diyan ko na na-realize kung gaano kalalim ang damdaming yon para kay Joel, at sa unang pagkakataon, ramdam ko na tunay ang koneksyon namin. Oo, Kuya Will, nag-iba ang utak ko at ang puso ko pagkatapos kong mailabas ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko, naging presko ang isip ko at gumaan ang puso ko dahil nailabas ko na ang nararamdaman ko. Ganun pala, Kuya Will, kapag may nasasabi ka sa isang taong mahal mo, kahit hindi niya aminin o sagutin ang sinabi mo, may ginhawa na sa pakiramdam. Sa akin, gumaan ang isip ko at gumaan ang puso ko kasi nailabas ko na ang lahat ng damdamin ko. Tugon lang ni Joel ang isang halik sa aking bibig. Isang matamis na halik mula sa taong mahal mo. Hindi niya man sinabi na mahal niya ako. Hindi niya rin itinanggi. Pero Kuya Will, pinaramdam niya sa akin kung ano ang nararamdaman niya sa pamamagitan ng halik na iyon. Para sa akin sapat na iyon. Simula noon, Kuya Will, umasa ako na mahal niya rin ako. Pinaramdam niya sa akin ang pagmamahal niya at pinaramdam ko rin kay Joel kung gaano ko siya kamahal. Lahat ng sahod ko na binibigay sa akin ng amo ko, ginagastos ko rin kay Joel. Nagde-date kami, oo, Kuya Will, simpleng date lang, halik sa labi, at hanggang doon lang. Ngunit sapat na iyon para sa amin noon, para maramdaman namin ang espesyal na koneksyon namin sa isa't isa. Kuya Will, walang masyadong nangyayari sa amin ni Joel noon, pero minsan, hindi ko maiwasang masaktan at umiyak. Madalas kong makita si Joel na may kasama siyang ibang lalaki, bakla o babae. Nahuhuli ko siyang nakikipaghalikan sa iba. Minsan sa babae, minsan sa bakla, at minsan pati sa lalaki. Minsan pa nga, Kuya Will, hindi lang simpleng halik kundi parang kasex na. Alam ko, Kuya Will, wala akong magagawa sa ganitong sitwasyon. Umaasa ka na mahal ka niya dahil pinaramdam niya sa'yo na mahal ka at mahalaga ka sa kanya. Ginawa ko na ang lahat. Nagmamakaawa, nagsusulat sa kanya. Sinasabi ko kay Joel na mahal kita. Sabihin mo naman sa akin, makipag-usap ka muna sa akin kung mahal mo ba talaga ako o hindi. Kasi nasasaktan na ako. Alam ko naman na mahal niya ako sa paraan niya, pero iba lang, Kuya Will, sa nakikita ko. Parang ginagamit na lang niya ako para makaligtas sa mga sitwasyon o gawain niya. Sinusulatan ko talaga siya, sinasabi ko sa kanya kung bakit ganito at tinatanong ko kung mahal niya ba talaga ako. Hanggang sa lumipat kami sa ibang bayan dahil tapos na ang fiesta sa dati naming bayan. Nag-decide kaming subukan ang panibagong lugar, panibagong bayan, panibagong pakikipagsapalaran. Doon, Kuya Will, lalong gumulo ang relasyon namin ni Joel. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kinakausap ko ang sarili ko. Tinatanong kung tama pa ba ang ginagawa ko. Oo, Kuya Will, kino-question ko ang sarili ko. Mahal pa ba ako ni Joel? Bakit ginagawa niya ito sa akin? Kuya Will, magkasabay pa rin kami ni Joel sa paliligo at sa pagkain. Lahat ng ginagawa ko para sa kanya. At ibinibigay rin niya sa akin ang kaya niyang ibigay. Pero Kuya Will, noong una pa lang sa bayan na pinuntahan namin, magkasama pa rin kami sa pagtulog. Ngunit habang lumilipat kami sa ibang lugar, nagsimula na ang matinding kalbaryo. Hindi na niya ako tinatabihan sa pagtulog. Uuwi pa ba siya mamaya para matulog? O baka kung kanino na naman siya makitulog, sa bakla, sa lalaki o sa babae? Kuya Will,
Hanggang sa dumating ang isa pang araw at malapit na rin kaming lumipat sa panibagong bayan. Doon ko na naramdaman na may binabalak na pala siyang iba. Hindi ko alam na may plano na siyang umalis. Hindi niya sinabi sa akin kung ano ang plano niya o kung saan siya pupunta. Wala kaming usapan, walang sabi. Basta, Kuya Will, umalis siya nang walang paalam. Pagkagising ko na lang, wala na siya. Wala na si Joel, wala na akong kasama sa pagkain, sa pagigib ng tubig, sa pagkuha ng panggatong, sa pagpapatakbo ng perya, sa lahat ng gawain. Kuya Will, tuluyan niya na akong iniwan. Sobrang sakit at walang ginawa si Joel. Wala man lang paliwanag, wala man lang paalam. Parang isang iglap. Bigla na lang siyang nawala sa buhay ko. Kuya Will, naiwan akong durog. Ang puso ko wasak at nagdurugo. Hindi ko alam kung saan kukuha ng sagot o kung saan ako pupunta. Sinubukan kong tawagan si Joel, paulit-ulit, pero out of coverage siya. Sinubukan ko ring i-chat, i-missed call, pero wala talaga. Paulit-ulit akong umiiyak, Kuya Will. Tinanong ko pa ang mga kasama namin, pati ang amo ko, kung nasaan si Joel, pero wala silang sagot. Sabi nila sa akin, "Pao, kalimutan mo na siya. Hindi ka naman pinahalagahan ni Joel." Hindi ko talaga alam kung handa ba akong tanggapin ang nararamdaman ko. Naghalo-halo na ang galit, lungkot at kalituhan sa puso ko. May mga panahon na natutuliro ako. May mga oras na hindi ako nakain at nawawalan ng gana dahil sa ginawa niya. Lumipas ang mga araw at nagdesisyon ng amo ko na umalis sa bayan at pumunta sa ibang probinsya. Aakyat kami ng Cagayan at doon naman kami makikipagsapalaran. Sinubukan kong iwasan ang alaala ni Joel, Kuya Will. Sumama ako sa pamamasyal, sa paliligo sa dagat, sa panghuhuli ng isda, at sumama rin sa mga bangka pang isda. Pilit kong kinalimutan si Joel, dahan-dahan, habang naglilibot at sinusubukang punan ang araw ko ng ibang bagay. Pero Kuya Will, hindi ko talaga siya makalimutan. Kaya nagdesisyon ako na umalis na lang sa peryahan para mabawasan ang sakit ng nararamdaman ko. Ang sakit ng pagkabigo at pangungulila. Umalis ako ng peryahan at bumalik sa Ilocos Norte. Sinubukan kong kalimutan lahat ng nangyari sa buhay ko habang nasa peryahan. Sa loob ng 1 taon, Kuya Will, napagsikapan kong bumangon at magpatuloy. Masaya rin naman ako sa bagong buhay ko, kahit masakit ang mga alaala sa peryahan. Hanggang ngayon, Kuya Will, naaalala ko pa rin si Joel. By the way, taga Isabela pala si Joel. Ngayon, Kuya Will, nandito na lang ako sa Ilocos Norte at lubos na nagpapasalamat sa lahat ng karanasan at natutunan ko sa buhay. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Salamat sa oras at sa pakikinig sa aking kwento. Lubos na gumagalang, Paulo. Maraming salamat, Paulo, sa pagbabahagi ng iyong kwento. Alam ko, hindi madali ang ibahagi ang ganitong karanasan. Ang mahalin ang isang tao ng buong puso at maramdaman ang pagkawala niya ng walang paliwanag. Kaya sa lahat ng tapang na iyon, Paulo, salamat sa tiwala mo sa M2M Desires. Ngayon, hayaan niyong ibahagi ko rin ang ilang payo at pananaw ko mula sa pakikinig ko sa kwento mo. Paulo, ang mahalin ang isang tao ay hindi kasalanan. Kahit lalaki siya, kahit hindi pa niya nasasabi ang 3 salitang mahal kita sa iyo, ang pagmamahal mo ay tunay. At ang sakit na naramdaman mo nang umalis siya ng walang paalam, iyon ang patunay kung gaano kalalim ang nararamdaman mo. Pero Paulo, tandaan mo ito, ang isang taong tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi aalis ng walang kahit isang salita. Ang ginawa ni Joel ay nagpapakita lamang na hindi pa siya handa, hindi para sa iyo at hindi pa rin para sa sarili niya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nagmahal ka at iyon ay isang bagay na dapat ipagmalaki.
hindi ikahiya. At para sa lahat ng nakinig, ang kwento ni Paulo ay paalala na ang pagmamahal ay hindi laging may malinaw na katapusan. Minsan, iiwan ka niya at mananatili kang may mga tanong na walang sagot. Pero kahit ganoon, ang bumangon, magpatuloy at mahalin ang sarili mo, iyon ang tunay na tapang. Ngayon, gusto kong marinig ang opinyon ninyo. Kung kayo si Paulo, ano ang gagawin ninyo? Hahanapin pa ba ninyo si Joel para sa mga sagot na hindi niya ibinigay? O pipiliin ninyong bitawan ang lahat at magpatuloy sa buhay? Ipaalam ninyo sa comments. Walang judgment dito sa M2M Desires. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa channel. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod na confession. Hanggang sa susunod na kwento. Ingat lagi at huwag kalimutang pahalagahan ang sarili